Sige po, tayo po muna po tayong lahat. Taas po natin ating Biblia. Hallelujah. At magtiklara po tayo sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Sige po, sabi po, ito ang aking Biblia, ang salita ng Diyos. Ito'y aking pinananampalatayanan. Ako'y nananampalataya sa Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Kung ano ang sinabi niya tungkol sa akin, ako ay ganun nga. Ako ay lubos niyang pinagpala. Ako'y walang sakit at karamdaman, sapagkat sa mga latay ni Jesus, ako ay gumaling na. Ako ay may mahabang pinagpalang buhay. Ako ay may kapayapaan at kagalakan at sa iningatan at sa mapagtagumpay. At sa aking pakikinig ngayon, ang isip ko'y gising na gising, ang puso ko'y handang-handa. Sa pangalan ni Jesus, purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Di po, malayang-malaya po tayong gawin ang gusto ng Diyos at makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi ko na po naihabol yung mga verses, Brother Clarity, pasundan na lang. Buksa sa Hebreo 11:1 po. Ang sabi po dito, tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Panginoon, kami ilubos na nagpapasalamat sa iyong biyaya at pagpapala. Sa iyong mga salita na aming papag-aralan dahil sa pananampalataya namin kami lumalakas. Salamat sa inyo, O Diyos, gabay at pagtitiwala sa aming buhay. Kayong madakil at mataas sa gabing ito at makita sa buhay ko na pagpapala ang patuloy na may part, Panginoon, sa buhay ng gusto sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Woo! Ang dami natin. Amen. Ang title po, ang aking ibabahagi sa inyo, ay isang patanong. Patanong, no? Gandang title, patanong. Kasi, di ba, binasa po natin sa Hebreo 11:1, madaling manampalataya, di ba? Madaling sumampalataya, madaling manampalataya. Pero yung may duda ka parang nagdududa ka, kailan kaya darating yun? Matatanggap ko pa kaya yun? Ang sabi po doon sa bandang huli, di ba? Kung tayo naniniwala sa mga bagay na di nakikita, kailangan panampalataya na natin. Amen? Dahil ang Diyos ang siya magbibigay. Kakilala sa ating Diyos na buhay. Ay tayo kayo may mga Kristiyano sa puso, may pagkakilala sa Kanya. Ano ang ating paniniwala? Sige daw, kung alam niyo po, ano pong ating paniniwala bilang Kristiyano? Ganito po yun. Di ba? Ang hindi na nanampalataya ay naniniwala. To see is to believe sila. Tayo naman, to believe is to see. Yun. Di ba? Pinaliktad lang O, yun na yun Maniwala ka muna. Naniniwala muna tayo kasi alam natin ng Diyos magbibigay ng lahat ng bagay. Amen? Sabi po sa Hebrews 11:1. Ito ang ating topic po. Patanong. Paano palalakasin ang ating pananampalataya? Paano nga ba? Kung mahina ang ating pananampalataya, pwede tayong atakihin ng kaaway. Amen? Pwede sirain ang ating buhay. Pero kung ito mapapanatili nating malakas sa mga bagay-bagay na gagawin natin, hindi makakapasok ang kaaway. Amen? Ang isang bagay po, na upang patuloy na lumakas ang ating pananampalataya sa ating Diyos sa buhay, huwag sumuko sa mga pagsubok. Amen? Magandang bagay doon. Huwag mo sukuan. Kahit anong hirap niyan. Di ba? Mas mahirap maglingkod sa Diyos. Di ba? Naranasan niya ng ating Panginoon. Ang hirap. Mas matindi yung hirap na ginawa ng Panginoon, di ba? Tayo, pagsubok pa lang, bibigyan na tayo now. Paano lalakas ang ating pananampalataya? Kung sa kunting pagsubok lang binigyan ng kaaway, hindi ka nawala ka lang ng pera. Pagsubok yan Lord, wala kang pumasahe, paano ako pupunta sa inyo? Paano ako pupunta sa gawain mo? Isang pagsubok po yan sa isang Kristiyano. Doon pa lamang po, di nalalakas ang ating pananampalataya. Dapat, labanan natin. Kasi, ang kaaway natin hindi naman yung katabi Hindi naman nasa harapan, nasa likuran.
Di ba? Hindi naman si brother, si sister. Ang kalaban natin. Ayan. Bad spirit. Amen? Si Satanas po. Kaya huwag tayong susuko. Patuloy na labanan natin. Yung mga pagsubok na yan. Kaya natin yan. Mapagtagumpayan. Amen? Ang sabi po sa sa unang Korinto 10:13, sabi po doon, di ba? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Lahat po. Hindi ako lang. Hindi si sister, si brother. Lahat. Sabi po sa susunod, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin kung hindi subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Amen? Andiyan ang Diyos eh. Andiyan ang kakampi natin eh, di ba? Bakit tayo susuko? Kaya natin yan. Pagsubok lang yan. Nasabi nga, pag may dumaang pagsubok sa inyo, kaya mo lang saan dumaan. Huwag mong patigilin. Dito ka. No. Lampas ka lang. Ito ako eh. Doon ka lang. Dumaan nga eh. Kaya huwag mong pananatilihin ang pagsubok. Paupuin sa tabi mo. No. Ang sabi dito, pag may dumaang pagsubok, dumaan nga eh. Bakit mo tatawagin? Halika. No. Panampasin na natin. Hayaan mo siya. Doon, pumunta ako sa inyo gusto, di ba? Huwag sa atin. Para mas lalo lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos na God. Amen? Last verse po, Santiago 1:2 and 3. Ito na. Mga kapatid, magalak kayo. Yun, magalak. Magalak, hindi parang nababaliw na. Okay lang, basta nabaliw sa Lord, di ba? Maganda yun eh. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Verse 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Matapos ninyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyaan. Amen? Na iyon. Iyon, no? Magalak lagi tayo. Ano mang uri ng pagsubok yan dumaan sa ating buhay. Gusto ng Panginoon sa ating buhay na lagi tayong masaya. Magalak. Huwag nating entertain ang pagsubok na yan. Wala yan. Di ba? Parang dinidisip ka lang ng kaway. Para huwag mong gawin yung para sa Panginoon. Amen? Yun po yung una. Huwag tayong susuko sa mga pagsubok. Kaya natin to. Kakampi natin ng Diyos. Amen? Kakampi natin ng Diyos. Kahit kaya inaaway, bigyan sa Diyos. Kakampi natin ng Diyos. Amen? Pangalawa po. Sa pangalawa po, maglakad kasama ang Diyos. Uy! Paano kaya maglalakad kasama ang Diyos? Footprint in the sun. Parang gano'n, kasama natin ang Diyos. Maglalakad. Ano pong ibig sabihin ng maglakad kasama natin ng Diyos? Hindi naman po yung literal na, Panginoon, samahan mo ako. Pupunta ako sa lugar na to. Pero mag-isa lang ako. Diba? Hindi yung literal. Panahon ngayon, ang labanan po dyan ay spiritual. Amen. Ibig sabihin po ng maglakad kasama ang Diyos, maglaan ka ng panahon, maglaan ka ng oras sa Kanya. Amen? Para yung pananampalataya po natin, mas lalo pang lumakas. Amen? Yan ibig sabihin po nun, maglalaan tayo ng panahon, ng oras sa Panginoon. Kung tayo nga po, nakakapaglaan tayo sa Facebook ng mga oras, ng mga panahon, sa mga bagay-bagay, sa paggagala. Diba? Nakakapagbigay tayo ng panahon. Paano pa kayo po sa ating Panginoon? Na nasa Kanya na ang lahat ng bagay. Amen? Para po yan sa ating pananampalataya. Sa atin po yan. Palalakasin pa tayo lalo ng Panginoon. Amen? And ang gusto ng Panginoon na we need more time para sa Kanya. Panahon at oras, ilaan natin para sa Kanya. Amen? Kagaya ng mga 12 disciples, di po ba, na laging kasama ng Panginoon sa Book of Mark na nakikita nila yung ginagawang kababalagan ng Panginoon. Talagang saan, yun literal taga nakasama nila ang Panginoon. Naranasan nila ang hirap, naranasan nila yung saya at yung paglilingkod nila. Kaya tingin na sa kanila, di ba sa mga alagad, parang kamukha na nila si Jesus eh. Kasi lagi nilang kasama. Ganun dapat gawin natin. Amen? Maglaan tayo ng panahon para sa ating Diyos na buhay, para mas mapalapit pa tayo lalo sa Kanya, maging maramdaman
lagi ang Panginoon nasa ating buhay. Kailanman po, hindi tayo babagsak ng kaaway. Amen? Magiging tayong matatag at patuloy na lalakas ang ating buhay pananampalataya. Hallelujah! Ang kailangan lang po lagi natin gawin, maglalaan tayo sa Panginoon, maglalaan tayo ng oras at panahon, dapat po nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kasi po, sa salita ng Diyos, nandito po ang lahat ng katugunan ng ating buhay. Hallelujah! Amen po ba? And then, dapat po mayroon tayong prayer time sa ating buhay. Amen? Huwag nating hayaan niya na hindi natin magawa sa Panginoon. Lalo-lalo na po, pag-attend sa mga gandang gawain, di ba? Palakpakan po natin ang ating sarili. Hallelujah! Dahil nagagawa po natin ang mga bagay na ito. Amen. Hallelujah. Talagang patuloy na sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam po na mas lalo pang palalakasin, patatatagin ang ating pananampalataya sa ating buhay. Amen. Na alam ko na kaya-kaya natin maglaan ng oras at panahon para sa Panginoon. Amen. Kung sa ibang mga bagay, nakakapagbigay tayo ng panahon, nakakapaglaan tayo ng oras, bakit sa Diyos hindi natin kayang gawin? Hallelujah! Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:7, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Para yung paborito kong verse niyo ba? Ang favorite verse ko po, sa Colossus po, 3:12 yun, o basta yung ang lagi ko pong talaga inasam doon na, isa-isip niyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang sarap. Di ba? Kasi mga bagay na nasa lupa, nawawala yan eh. Itong isa-isip lagi po natin, ano bang nasa langit? Di ba? Dito hindi mawawala at nakakamta natin. Kung tayo patuloy na mananalig, mananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! At patuloy na maglalaan ng oras at panahon para sa Kanya. Amen? Yun po yung pangalawa. Maglakad kasamang Diyos o maglaan tayo ng panahon at oras para sa Kanya. Ang pangatlo po, makisama sa mga mananampalataya. Yun ang maganda dun. Kasi po, kapag sa sarili po lang natin, parang may kulang eh, di ba? Nagagawa mo nga, pero parang manghihina ka pag puro sa sarili mo. Kung tayo po'y nakikisama sa kapwa natin, mga mananampalataya, iisa ang pupuntahan yan eh, siyempre gawain. Amen? Siyempre, mas lalakas ang bawat isa. Mas tatatag ang pananampalataya. Mas lalakas ang pananampalataya kung tayo sama-sama. Amen? Kagaya po na ang visualize ko lang po. Isang uling. Magpabaga ka po ng uling. Aapoy po ba yun? Pagbaga na, aapoy ba isang uling? Diba hindi? Pag sinamahan nyo ng maraming baga, uling, di ba mag-aapoy? Ganun dapat tayo mga mananampalataya. Makikisama tayo sa kapwa mananampalataya, parang apoy mag-uminit sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Yun po dapat nating laging tamasain, iasam sa buhay natin, hindi lang ako. Lord, maglilingkod ako. No, Lord, maglilingkod kami para sa inyo. Amen po ba? Sama-sama kami, maglilingkod at mag-aapoy para sa inyo. At sabi po sa Hebrews 10:25, di ba? Huwag kaligtaan ng pagdalo. Salita yun, alam na po natin yun, di ba? Dapat po, talagang lagi natin ginagawa yung bagay. Sama-sama, dapat merong fellowship upang patuloy na lumakas, tumatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Yun po yung pangatlo. Makisama sa kapwa mananampalataya. Huwag makikisama, makisama. Amen? Para sa mabuting gawa. Yun o. Hallelujah. Ayun po ba? Pang-apat po. Ang bilis po. Pang-apat na po tayo. Ang sabi po doon, kanina po, huwag makisama sa kapwa mananampalataya. Ngayon naman po, huwag makikisama sa takbo ng sanlibutan. Amen? Sino po dito yung nakikisa pa sa piyesta? Yun. Nakikisama pa sa mga gawa ng sanlibutan. Dapat po tayo mga Kristiyano ganun muna tayo, diba? Alam na po natin yun eh. Dapat, huwag tayong makikisama.
sa takbo ng sanlibutan. Kasi alam po naman po natin ang kapaligiran. Iba ng takbo ng sanlibutan ngayon eh. Nandiyan na ang kaaway, umaali-aligid. Di ba? Paano lalakas ang pananampalataya natin kung makikigulo pa tayo sa kanila? Ay, ang gulo-gulo na nga nila. Di ba? O, paano yung pananampalataya natin? Hihina, di ba? Kaya nga tayo nagpapalakas eh. Kaya palakasin natin. Imbis na makisama tayo sa kanila, dapat tayo pa yung magpakita sa kanila. Nakasama namin ang Diyos. Amen? Kakampi namin ang Diyos. Ang mas maganda pong gawin natin dun, iwasan na lang po natin. Para wala na lang masabi, iwas na lang po tayo. Amen? Kasi kung hindi natin iwasan sila, baka madala pa nila tayo sa kasalanan, sa kasamaan, sa kadiliman. Yung pananampalataya natin, hihina. Imbis na nagpapalakas nga tayo sa Lord, Lord, kakampi kita. Pero, nakikisama pa rin tayo sa mga ganung gawain. Dapat po hindi na. Amen? Dapat lagi sa Lord. Panginoon, sa iyo ko eh. Sulit ako eh. Di ba? Sulit. Ganun. Kaya dapat po, nasa buhay natin, pakita natin sa sanlibutan ito, lingkod ako ng Diyos. Amen? Nasa kaharian ako ng Diyos. Maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan. Amen? Kasi yung mundong ginagalawan naman natin po, kaya talaga sa literal po na nakikita natin, magulo eh. Pero hindi po sa literal na labanan to eh. Yung sistema po ni Satanas is spiritual. Ay kung po tayo ready at handa, hindi tayo niya magagapi. Amen? Hindi tayo mayayakat sa mga maling gawa. Sapagkat, kakampi natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? Ang sabi po sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ano? O ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Hindi na ano po? Kapag inibig natin ang sanlibutan, wala na yung pag-ibig natin sa ating Diyos na Ama. Paano pa ang buhay natin? Amen? Yung pananampalataya natin, imbis na mas tumatag, lumakas, kapag ginawa natin yung bagay na yun, mihina. Amen? Pwede tayo atakin ng kaaway. Talagang binibigyan tayo ng ng Lord na huwag mong gawin. Amen? Ang lagi natin gawin, magtiwala lang sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang panlima po, panghuli. Bilis po. Mabilis po ba? Sakto lang pala. Panlima po, magpagamit ka sa Diyos. Yun, sarap doon. Marami po tayong dapat gawin sa ating iglesia, sa ubasan ng Panginoon, sa paglilingkod ng Panginoon. Hindi lang po pag-share, kagaya ng ginagawa ko, na makita ninyo, nakatayo, music ministry, ushering. Maraming bagay po ang paraan para tayo magpagamit sa ating Panginoon. Amen? Paglilinis pa lamang po. Pag tayo naglinis dyan, nagpapagamit na tayo sa Panginoon. Amen po ba? Nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon kasi dyan po ako nag-umpisa eh. Nagalinis ng CR. Tagabuhat po ng mga instrument. Tapos, wala pa ako sa music. Nagtatamburin lang po ako. Ganun lang po. Salamat sa Lord. Kasi kapag po nag-umpisa tayo sa mababa, iyaangat tayo ng Panginoon. Amen? Iyaangat tayo ng Panginoon kasi kakampi natin siya eh. Tutulungan at tutulungan niya tayo. Kasi dinidesire mo yan eh. Panginoon, gusto ko magpagamit sa'yo. Saan mo gusto? Tinanong ang Lord, di ba? Yan ang maganda doon. Saan mo gusto? Tinanong ang Lord eh. Hindi yung ikaw, saan mo gusto? Ang Lord ang tinanong eh. Di ba? Yan ang dapat maganda doon. Hindi yung Panginoon ang magbibigay, dito ka. Dapat ikaw magtanong, Panginoon, saan mo gusto akong ilagay? Yan. Sarap, di ba? Panginoon, gusto kong maglingkod sa'yo. Gusto kong magbahagi ng salita mo. Tayo po mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon to share the word. Amen? Kasi kaya nga po, nakilala natin ang Panginoon. Alang ibahagi pa rin natin sa kapwa Kristiyano. No. Kasi ibahagi natin sa iba. Yun po isang bagay na yon, pagpapagamit na yun sa Panginoon. Ginagamit na tayo ng Panginoon, di ba? Ang taas agad ng binigay sa'yo ng Lord, di ba? Gawin po natin yun.
Hallelujah. Ay dapat po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagpapagamit ka na. Pag lagi kang may ginagawa para sa ating Panginoon, laging malakas ang pananampalataya mo. Amen? Kailanman di na siya kapag sinusunod at ginagawa natin ang mga bagay na ito para sa Panginoon. Di manghihina yan. Lalakas at lalakas yan sapagkat kasama natin ang Diyos, kakampi natin ang Diyos. Amen? Last verse po sa Colossus 3:23 po. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, nawaring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Amen. Gawin natin ang magaan sa ating kalooban. Kasi naglilingkod tayo hindi sa tao sa Panginoon. Siya ang magbibigay ng karampatan, biyaya ang inaasok natin. Ano mang hinihiling natin sa Panginoon. Makakamta natin, panampalatayan na natin, pagtiwalaan natin, manalig tayo na ibibigyan ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Amen? Bilang conclusion po, mapapanatili nating malakas at matatag ang ating pananampalataya kung lagi tayo lalapit sa ating Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu ang magtuturo sa mga bagay na gagawin pa natin. Amen? Amen. Hallelujah. Tandaan po natin yung mga bagay na to para mas lumakas pa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi matitinag yan. Amen? Hindi magigiba ng kaawayan. Bagkat kakampi natin ng Diyos Diba? Hebrews 8:31. Continue again. Kawayan? Yung sinong laban sa atin? May Diyos tayo Siya ang gaganti. Amen? Kaya pagtiwala po natin ang mga bagay na ito para sa ating Panginoon. Para mas tumatag ang ating pananampalataya. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nahayag dahil sa pananalig at pananampalataya at pagtitiwala namin sa inyo. Panginoon, dito'y mag-guidance, Panginoon, na patuloy na lumakas pa kami at maging matatag sa pananampalataya sa inyo. Panginoon, ito po, O Diyos, ay aming gawin at patuloy na inialay para sa inyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay na iyong nag-anak at sa gitna mo na nahayag sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po pinagkakatiwala. Salamat, O Diyos. Amen. Amen.